Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW, saan mang sulok man ng mundo. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay tatalakayin natin kung ano yung mga mahahalagang bagay na dapat nating malaman kapag uuwi tayo ng Pilipinas. Lalo na sa panahon nito, pabago-bago yung mga rules and regulation ng airport at ng airlines na sasakyan natin. So, ano nga ba ang dapat nating malaman? So, bago po yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, JRY TV. Maraming salamat po. So, unang-una, ano nga ba ang mga papeles na dapat nating dalhin pagpapasok tayo ng airport? So, June 14, 2021, yun yung araw ng flight ko. At ang aking airport ay ang King Khalid International Airport. So, kailangan kung flight nyo nung araw na yon, dapat 3 hours before or 4 hours before, kailangan nandun na kayo sa airport, kasi mahaba yung pila at maraming proseso na dapat gawin bago po tayo tuluyang makapasok sa pinakaloob ng airport. Unang-una, ano ba ang mga dapat nating dalhin? As of my experience, ang chinek lang sa akin ay ang ticket. Napakahalaga po yun. Hindi po tayo makakapasok pagka wala po tayong ticket. Pangalawang pinaka-importante, siyempre passport. Kailangan meron tayong passport para i-present natin na doon sa counter bago po tayo makapasok sa pinakaloob ng airport. So, wala pong hinanap na tawakal na nung pumasok ako ng airport. Basta dire-diretso lang po ako sa check-in counter, doon sa counter para mag-check-in ng ating mga bagahe. Pangalawang katanungan, ilang kilo daw ba ang inaalaw bawat bagahe? So, depende po yun sa airlines. Kung ang airlines nyo po ay Philippine Airlines, allow po nila na magdala tayo ng 2 bagahe, pero kailangan maximum of 23 kilos per bagahe po. Kailangan sa isang bagahe 23 kilos po. So, kaya ang magiging total po, kasi 2 bagahe po tayo, ang magiging total po is 46 kilos. Hindi po lalagpas. Meron po mga nagtatanong dati, nung nag-post ako sa Facebook ng Philippine Airlines, may nagtanong doon isang kabayan na allowed ba ang isang bagahe more than 23 kilos at yung isang bagahe naman is nasa 20 kilos lang. Sabi ko, yung pinaka rules talaga pagdating sa bagahe is kailangan nating sundin. Pag sinabing 23 kilos per bagahe, kailangan 23 kilos per bagahe. Hindi po tayo lalagpas. Okay lang kumulang, basta hindi lang po tayo lalagpas. Kasi pag lumagpas po tayo, sigurado po magbabayad po tayo. Kagaya nung nakasama kong kabayan, nag-check-in siya, ang dala-dala niyang bagahe is 3. Di ko alam kung alam niya na ang ina-allowed lang na bagahe sa Philippine Airlines is 2. Pero ang bagahe niya is 3. Kaya ang sabi nung counter checker, kapag pinadala mo yan, kapag sinabay mo yan, kailangan bumubayaran niya ng 480 reals. So, napakamahal, di ba? Para hindi tayo magbayad on the spot, para hindi tayo maglabas ng pera on the spot, kasi kailangan natin yung pag-uwi ng Pilipinas, sumunod po tayo. Wag po tayong basta-basta magdadala ng mga bagahe nang wala tayong kaalam-alam. Kailangan lagi tayong nagtatanong. Kailangan
kung may doubt kayo, kailangan mag-search kayo, search kayo online sa Facebook. Andiyan po yung sa Philippine Airlines sa website, ganyan, sa mga ganyan. Kailangan maging mapagtanong tayo. Hindi yung basta-basta na lang tayo magdadala ng bagahe. Lalo pa, bakit 3 bagahe yung dala-dala mo, kabayan? Hindi mo ba alam kung ilang bagahe yung ina-allowed ng Philippine Airlines since hanggang ngayon? Since and then hanggang ngayon, 2 bagahe po, 23 per bagahe. So yun, pagkatapos nyo mag-check-in ng bagahe nyo, bibigyan na kayo ng boarding pass at papasok na kayo doon sa pinakaloob ng airport. Pero bago pumasok, meron doon security guard. Bago kanya papasukin, doon niya nakikiluhin yung dala-dala mong hand carry at kung may dala-dala ka pang backpack. Kasi syempre tayo, nakasanayan na natin, may dala tayong hand carry, may dala tayong backpack. Sa hand carry natin yung mga gamit natin, tapos sa backpack natin yung mga gadgets natin at laptop, mga ganon, diba? Ako may dala ako na hand carry, may dala akong backpack. So nung sinabi ng security guard na kiluhin ko magkasama, umabot siya ng 11 kilos, which is ang sabi ng security guard, kailangan 7 kilos lang, hindi tataas. So wala akong nagawa, hindi ka naman pwedeng magreklamo, kailangan mo sumunod. Binawasan ko yung laman ng aking hand carry. Naglalabas ko yung mga gamit na medyo kailangan ko pero no choice. Pinaglalabas ko yung mga luma kong damit at mga sabon kailangan ko. So yun nga, nung bumalik ako, tinimbang ulit, umabot siya ng 10 kilos. At buti inaalaw nila yung 10 kilos ng bagahe mo at ng backpack. Basta wag lang lalagpas ng 11 kilos, 12 kilos pataas. 10 kilos inaalaw nila. Kung pwede lang mas mababang timbang pa. Kasi minsan di natin alam, baka bukas makalawa hindi na i-allow yung 10 kilos na sa ating hand carry at sa ating backpack. So ayun nga, ulitin ko po, ang bagahe po natin pag sa Philippine Airlines, isang bagahe 23 kilos po bawat isang bagahe. At yung hand carry at backpack natin is kailangan 7 kilos. Kung lalagpas, pwedeng allowed yung 10 kilos. So yun nga, hindi naman sila naghanap ng tawakal na. Kasi pagpasok namin, dire-diretso nga kami sa baggage counter, hindi naman sila naghanap ng tawakal na. Kahit dun sa pinakaloob ng airport at dun sa boarding gate, wala namang hinanap sa amin na tawakal na. So yun, pangatlo yun. So yung pang-apat is yung laging tanong kung kailangan ba magpa-swab test muna bago sumakay ng eroplano. Yun din kasi yung naging tanong ko noon, kasi yung opisina namin, tinawagan kami, kailangan daw namin magpa-swab test bago kami pumunta ng airport. So ayun na nga, sabi ko, ang pagkakaalam ko po sir, is ang swab test ay sa Pilipinas na po gagawin. So ang sabi niya sa amin, kapag hindi kayo nagpa-swab test at hindi kayo nakapasok ng airport, na-cancel yung inyong flight dahil hindi kayo sumunod, hindi na kami ang magbabayad ng inyong ticket, kayo na ang bibili. Magkano yung nabili nilang ticket para sa amin? 5,395 real. So malaking bagay yun, napakabigat sa amin yun, lalong-lalo na yung pera namin noon dati na ipadala na namin sa Pilipinas, so wala na kaming hawak na pera. Kaya ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako, nag-email ako sa Philippine Airlines, nag-tweet ako sa Philippine Airlines, at pumunta ako sa main office ng Philippine Airlines sa Sulaymaniyah, Calatin, doon po sa Riyadh. At nagtanong po ako doon, mismo sa kanila.
At ang sinabi nila, wala pong swab test pagsasakay ng Philippine Airlines dahil ang swab test po ay gagawin na dito sa Pilipinas pagkatapos ng 7 days quarantine. Yun lang po mga kabayan, wala pong swab test. At ang panglima, yun na nga sa sinabi ko, maging updated po tayo sa mga rules na ipinapatupad ng airport at ng ating airlines na sasakyan. Kasi para hindi po tayo naaabala at hindi po nakakancel yung ating hindi po nakakancel yung ating lakad. Ganyan, hindi po nakakancel yung ating flight. So, yun lang, mag-research po kayo. Pag may tanong kayo, punta kayo ng YouTube, mag-search po kayo doon sa mga tanong nyo. Punta kayo ng Twitter account ng ganito, punta kayo ng email ng ganito para po maging updated po kayo. Lagi po kayong mag-research, lagi po kayong magtanong. So, wag niyo pong sasarilinin yung tanong nyo na walang kasagutan. Kasi hindi nyo, yung nagtatanong ka sa sarili mo, wala ka namang sagot, so anong gagawin mo? Dito nga ka pagdating ng araw. Kailangan maging mapagtanong tayo. Yun lang naman yung kailangan. Hindi naman masamang magtanong. So, yun lang po mga kabayan, na kapag meron pa po kayong dapat itanong sa video na to at hindi ko masyadong na ibigay sa inyo yung informasyon, magtanong lang po kayo sa akin. Sasagutin natin yan sa next video ko. Maraming salamat at lagi sana po ay mag-ingat tayo, lalo na sa panahong ito. God bless po sa inyong lahat.